sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 20, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Maganda at mainit na panahon, mararanasan simula ngayong Huwebes hanggang Sabado ayon sa Pag-asa. Dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan at naidala niya yung bag. Zamboanga City Police inilahad kung paano na ipasok ng Ateneo High School student ang mga armas na ginamit sa pamamaril sa loob ng campus. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, naniniwalang dapat nang ibasura ang flood control case. Testigong si Orly Gutasa bumaligtad. Sila talaga yung mga nagpapakalat ng illegal drugs doon sa lugar. 3.5 million pesos na halaga ng shabu na bawi sa drug suspects na live-in partners sa Maynila. At sa showbiz, Viva Hot Babes, may reunion concert sa Oktubre. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga ka-A to Z, mukhang po pwede nang i-on ang washing machine o punuin ng mga timba dahil pwede na muling maglaban ng mga damit. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na magiging maaraw na hanggang Sabado. Pero binabantayan naman ang isang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaari namang makaapekto sa panahon sa susunod na linggo. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang ilang linggong sama ng panahon na sinabayan pa nga ng mga pagbaha, maaraw at tuyong Huwebes ang naranasan ng karamihan, lalo na sa mga inulan at binahang lugar sa bansa. Patuyuin na ang mga labada at ituloy na ang mga naudlot na gawain ngayong sumilip na ang haring araw. Payo ng Weather Bureau Pag-asa, sulitin na ang maganda at mainit na panahon dahil maaari muling magdala ng pag-uulan ng habagat at iba pang minomonitor na weather disturbances sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayon din ang epekto ng mga maaaring mabuong bagyo. Ayon sa Pag-asa, maaaring tumagal ng 3 araw ang mainit na panahon lalo't palabas na ng PAR ang Tropical Depression Neneng. Yung clouds natin ay nabawasan din. So may potential na magkaroon na tayo ng mas improved weather condition simula ngayong hapon hanggang bukas at magpapatuloy yan hanggang Saturday. Pero huwag pakampante dahil inaasahan naman sa Linggo o sa Lunes ang pagpasok naman ng Tropical Storm Saudel sa PAR. Sa obserbasyon kasi para sa buwan ng Agosto, tinatayang 3 hanggang 4 na bagyo ang papasok sa PAR. Posible na itong si Bagyong Saudel, yung magiging pang-4 na pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin nating OBET. Matatanda ang 3 bagyo na nagpalakas sa habagat ang nanalasa sa bansa ngayong buwan lang. Kabilang na riyan ang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Yung month talaga ng Agosto, ito talaga yung month na kung saan pinakamalakas o yung impluensya ng hanging habagat. Ibig sabihin, ito rin yung rainy or rainiest na ating month. Samantala, ayon sa Weather Bureau, bahagya ng mababawasan ng pag-uulan pagpasok ng bare months nitong Agosto lang. Mas mataas sa normal o usual rainfall ang naitala ng kagawaran. Sa mga darating pa na bare months hanggang mag-December ay inaasahan din natin na shorter or lower than usual yung ma-experience natin ng mga pag-ulan. May role or may impluwensya dito yung El Niño Southern Oscillation. Pero paalala ng Pag-asa, patuloy na maging handa at alerto dahil maaaring magbago ang mga ito depende sa galaw at kondisyon ng atmosfera at panahon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Tumaas ang presyo ng mga pangunahing gulay maging mga isda sa Kamuning Market, Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan busod ng habagat. Ayon sa mga tindero, nasisira ang mga pananim habang kumukonti ang huli ng mga mangingisda dahil sa masamang panahon. Kaya lumiliit ang supply sa pamilyan. Umaabot na sa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kilo ng ampalaya habang sumirit sa 300 pesos ang pechay. Nasa 90 hanggang 140 pesos naman ang kamatis. Nadoble rin ang presyo ng sitaw na hanggang 70 pesos na kada tali, habang hanggang 120 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Pumapalo naman ng 160 ang kada kilo ng bawang. Sa isda, nasa 280 pesos na ang kada kilo ng bangus, 250 ang GG galunggong, 150 ang tilapia. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, mas marami umanong namimili dahil sa suspension ng klase at pananatili ng mga pamilya sa bahay, bagamat ramdam pa rin ng marami ang gastusin sa araw-araw na pangangailangan. Nagbigay na ng impormasyon ang Zamboanga City Police sa committee hearing sa Senado kung papaanong naipasok ng Ateneo High School student ang mga armas na ginamit sa malagim na pamamaril sa loob ng campus. Sinabi rin ng PNP Anti-Cybercrime Group na isailalim na sa forensic examination ang gadgets ng bata para matukoy ang motibo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Bahagi yan ng live stream video ng malagim na pamamaril ng isang grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus nitong August 18. Patay ang isang grade 10 student at ang mismong shooter. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ng Anti-Cybercrime Group ng PNP na bubusisiin nila ang gadgets na estudyanteng namaril para matukoy ang motibo nito, pero kailangan munang maglabas ng cyber warrant ang Korte Suprema. With the consent of the parents, they have already turned over the mobile phone and laptop of the CICL for forensic examination. Unimaginable, unacceptable na yung Tacloban, nasundan ng Zamboanga. Ayaw nating magkaroon ng pattern kasi gusto nating pigilin na ito at this point. So, cyber warrant, gaano katagal ba yan? It takes about 2 months po, Madam Chair, before the information gets back to us. Tinanong ng komite ang direktor ng Zamboanga City Police kung paano nakapasok sa loob ng eskwelahan ang mga armas. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na-drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril. Indication po na talagang may motibo siya na dadalhin niya yung baril po. Wala po bang security guard ng school na wala bang nag-check dun sa ramp kung saan dumiretso yung shooter? Sa ramp po, ma'am, wala. Bagay na pinuna ni Senator Erwin Tulfo. Napapansin ko mga private schools, diretso po, titignan lang po ng gwardiya yung sasakyan, yung loob, pero hindi naman matikikita yung laman, dala-dala ng bata na bag. Dapat magkaroon ng x-ray or scanning machine. Kung wala po, kung hindi po ito kaya ng mga schools natin, ay meron din po mag-check before po pumasok sa building premises. Ayon sa chairperson ng board ng Ateneo de Zamboanga, iba ang pagkakakilala nila sa shooter. He was a normal kid and he was even one of the brightest among the students in his level. In fact, he graduated valedictorian in grade school, also in Ateneo. Ayon naman sa presidente ng universidad, na-turn over na ang security footage ng insidente sa pulisya at na-interview na rin ng mga otoridad ang mga miyembro ng school community. Nagpapatuloy din ang psychosocial support para sa mga mag-aral, magulang at guro matapos ang insidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Kaugnay niyan, stable na ang kondisyon ng 15 anyos na grade 10 student na nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus nitong Martes. Ayon sa Police Region Office Line, nadaplisan ng bala sa likod ang estudyante habang tumatakbo palayo sa gitna ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kabilang ang forensic examination sa mga gadget ng shooter na itinuturing na child in conflict with the law. Bine-beripika rin ang lahat ng impormasyon at posibleng lead para matukoy ang buong pangyayari at motibo sa likod ng pamamaril. Kaugnay niya sinabi ng pulisya na may mga tauhan nang nakatalaga sa mga paaralan mula pa noong school shooting incident sa Tacloban City noong Hunyo. Mas paiigtingin din ang police visibility sa mga paaralan at ang koordinasyon sa mga school official, LGU at komunidad. Nasa stable condition na po siya, ma'am. And ano lang naman po, yung tama niya po is hindi naman po grabe. Nadaplisan po ng bala sa may likod, siguro habang tumatakbo yung bata. Chine-check rin po namin lahat po yan. Hindi po kami nagdi-disregard ng any information na makakatulong. Pero as you know po, kailangan po talagang chine-check, bina-validate at bina-verify po ng mga experts po namin. Isinusulong ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino ang agarang pagpasa ng School Safety Act para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito'y kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante kabilang ang nagbaril. Ayon kay Aquino, nagsimula ang panukala bilang pagpapalakas sa mga batas laban sa bullying. Pero matapos ang insidente sa Tacloban, pinalawak ito bilang School Safety Act para saklawan ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Isinusulong din ng Senador ang pagdagdag sa 2027 budget ng Department of Education para matustusan ang mga kailangang hakbang sa kaligtasan. We have to accept na posibleng maging maulit ito muli kung hindi tayo a-action. It's a matter of political will. Kung nais natin mapondohan to, mapopondohan natin to. Iginigiit ng kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang mga kaso laban sa dating House Speaker kaugnay sa korupsyon sa flood control projects. Kasunod ito ng pagbawi ng testimonya ng isa sa mga testigo at umano'y bagman sa kickback scheme na si Orly Guteza. Nababahala naman ng Malacanang sa posibleng pagmamanipula umano ng mga testigo para magbigay ng maling salaysay. Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ng karagdagang kontrasalaysay laban sa alegasyong nag-uugnay sa kanya sa flood control corruption. Kasama ring ihahain ang pagbawi ng salaysay ng umano'y bagman na si Orly Guteza na dating nagdawit kay Romualdez sa eskandalo. Ayon kay Guteza, pinilit lang umano siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaya naman ayon sa abogado ni Romualdez, dapat nang ibasura ang mga kaso laban sa dating House Speaker. Kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Guteza last night, that's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. Sa ebidensya po, hindi po pwede yung haka-haka. Inihain din ng kampo ni Romualdez ang 25 affidavit mula sa umano'y dating mga security aid at driver ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Laman nito ang pagtanggi sa akusasyon ng tinaguriang Maleta Boys na hinatiran umano ng male-maletang pera si Romualdez. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Ayon sa Malacanang, nakababahala ang pagbawi ni Guteza sa kanyang salaysay. Na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay
pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, hindi nakakagulat ang pagbaligtad ng salaysay sa high-profile cases. Dagdag pa ng anti-graft court, mayroon pang 28 testigo na makapagbibigay ng impormasyon ukol sa pagkakasangkot umano ni Romualdez sa flood control kickback scheme. Makailang ulit nang itinanggi ng pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon. Magdaragdag ang pamahalaan ng 13 pumping stations sa Metro Manila bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027 para tugunan ang paulit-ulit na insidente ng pagbaha. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang Tripa de Galina pumping station sa Pasay City na isa sa pinakamalalaking pumping facilities sa NCR. Ayon sa Pangulo, kailangang palakasin ang flood control system dahil sa mas malakas na pag-ulan na iniuugnay sa climate change. Sa 13 pumping stations, 4 dito ang bagong itatayo habang i-upgrade ang kasalukuyang siyam na facility. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sinisimulan na ng Department of Energy ang auction para sa mga waste-to-energy project na target umanong maipatupad simula susunod na taon kung magiging maayos ang financing. Tinitingnan din ng pamahalaan ang posibilidad ng Unified Garbage Disposal System para sa NCR. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. Dahil po sa lakas ng capacity niya, humihigop po talaga siya ng iba't ibang klaseng basura. May nakakuha po kami dito ang sofa, ref, TV, kama. Sa mga hindi po nakasama noong una, eto na, babalik sa ikalawang taon ang One Piece Run Philippines sa September 26 sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City. May 10K, 5K, 3K at 1K categories. Ang anime-inspired fun run na inasahang muling dadayuhin ng libo-libong fans at runners. Sa unang edisyon nito, umabot sa 8,000 participants ang sumali. Ngayong taon naman, inspired ang race course at mga aktibidad sa Elbaf Arc ng sikat na One Piece anime. Makakatanggap din ang mga finisher ng One Piece inspired medal at Straw Hat Pirates Jolly Roger Finishers Towel. Bahagi ang event ng Anime Zing North Celebration. Susunod, beauty queen at 5 Russian nasagip sa insidente ng sex trafficking sa Makati City. At mag-live-in partner sa Maynila, timbog matapos mahulihan ng mahigit kalahating kilo ng shabu. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sensitibo pong balita, arestado ng National Bureau of Investigation ang isang umano'y bugaw sa isang entrapment operation sa Makati City. Ayon sa NBI, iniuugnay ang suspect sa umano'y sexual exploitation ng mga babae, kabilang ang pageant title holders, mga artista, model at foreign nationals. Sa operasyon noong August 12, nakipagtransaksyon ng isang undercover agent at umorder umano ng mga babae para sa sexual services sa halagang 25,000 pesos kada isa, bukod pa sa komisyon. Nang iabot ang marked money sa isang condominium sa Makati, agad inaresto ng mga operatiba ang suspect. Nasagip sa operasyon ng 6 na umano'y biktima ng trafficking, isang beauty queen at 5 Russian nationals. Ayon sa NBI, iniaalok din umano ang mga biktima para sa local at international companionship travel, bukod pa sa commercial sexual services. Isinailalim na sa aftercare assessment at iba pang intervention ng Makati City Social Welfare and Development Office ang mga nasagip. Nahaharap ang suspect sa kaso sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act.
Bumagsak sa kamay ng Manila Police District ang mag-live-in partner na nahulihan ng mahigit kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Nagtangkapang tumakas ang lalaking suspect sa kasagsagan ng operasyon sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Arestado ang mag-asawang drug suspect sa bypass operation sa Sampaloc, Manila noong August 14 kung saan nabawi ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu. Na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. Nalaman din natin na itong si alias Bebot na ito, na 68 years old, senior citizen ito, ay na-involve na rin ito sa paglabag sa RA 9165 noong 2012. Nagtangkapang tumakas ang lalaking suspect sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagkaroon ng injury doon sa kanyang bukong-bukong yung ating isa sa mga subject natin. At ito namang live-in partner niya, si alias Beng, ay inaakay dahil nga ang claim niya naman ay tumaas yung kanyang BP. Dinala muna sa medical facility ang lalaking suspect dahil sa fracture mula sa pagtalon, pero ngayon ay bagsak pa rin ang dalawa sa kulungan ng Manila Police District. Nagpanik ho ako dahil hanggang nagkaingay doon sa bababa. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ay yung mga aso nagkaulan, hindi ko diretso na ako kung napalabas ng bubong. Hindi ko alam kung paano po kami na inaakyat na nataranta na lang po kami, nabibigla na lang po pumasok po sa bahay po. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, may dati ng kaso ang dalawa. Sila talaga yung mga nagpapakalat ng illegal drugs doon sa lugar. Kung saan nga, nagkaroon tayo ng test buy doon sa subject natin na dalawang ito at nag-positive, nagkaroon tayo ng bypass operation. At yun nga nakakalungkot, nakita natin na senior citizen na to pero involved pa rin ito sa illegal activity. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapatuloy ang follow-up operation ng kapulisan para matukoy kung sino ang kanilang supplier. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pumalag si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kay Attorney Lorna Capunan matapos iugnay ng abogado ang pamilya Duterte sa umano'y culture of violence sa bansa. Naunang inihayag ng Council ng Impeachment Prosecution na si Capunan na ang umano'y mga banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang mga alegasyon ng extrajudicial killings noong Duterte administration ay nakadaragdag sa ganitong kultura. Ginawa ni Capunan ng pahayag habang tinatanong tungkol sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Git naman ni Paulo Duterte, hindi dapat gamitin ng trahedya para sa anila ay anti-Duterte narrative at impeachment propaganda. Anya dapat imbestigahan ang pamamaril at panagutin ng mga responsable habang ang mga paratang sa impeachment ay dapat patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Kaugnay niyan, sinagot din ni Pulong ang panawagan ng akbayan na dapat humarap si VP Sara sa impeachment trial. Ayon sa kongresista, hindi kailangang personal na dumalo ni VP Sara sa lahat ng pagdinig. Gumuho ang mahigit 100 metrong haba ng bahagi ng flood control project sa Barangay Claudio Salgado sa Sablayan Occidental, Mindoro. Dito umano dumaan ang tubig mula sa umaapaw na Amnay River na nagdulot ng baha na umaabot sa 5 talampakan sa ilang bahagi ng barangay nitong Martes. Ayon sa mga residente, napakaliit umano ng mga bakal na ginamit sa proyekto na posibleng nakaapekto sa tibay nito. Samantala, sumampa na sa warning level ang tubig sa Pampanga River sa Apalit, Pampanga batay sa abiso ng disaster officials umaga ng Huwebes. Dahil dito hindi na madaraanan ang bypass road dahil sa mataas na baha. Pinayuhan ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na manatiling alerto at mag-preemptive evacuation na dahil sa banta ng baha dulot ng patuloy na pamamaga ng tubig sa ilog. Target ni Filipino pole vault star EJ Obiena na madepensa ng kanyang korona sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Obiena,
mas handa at mas kumpiyansa siya ngayon dahil fully healthy at pain-free siyang papasok sa kompetisyon. Wala na ang gold medals ng 30 anyos sa pole vaulter ngayong 2026. 8 na ang ganyang ginto, kabilang ang kamakailang panalo sa Golden Sand 2026 sa Poland kung saan nakapagtala siya ng season best na 5.91 meters. Nauna na rin siyang nag-gold sa 33rd SEA Games at 2026 Asian Indoor Athletics Championships. Aminado si Obiena na mas lumalakas na ang kompetisyon sa Asia pero naniniwala siyang malaking bentahe ang kanyang experience at consistency. Bago ang Asian Games, sasabak muna si Obiena sa Diamond League Circuit, kabilang ang sasarihang mga meet sa Luzon, Silesia at Zurich. Gaganapin ang 20th Asian Games mula September 19 hanggang October 4. Kaya naman laban at good luck, EJ! Sa aming pagbabalik, kaway-kaway sa mga pinalaki ng Viva Hot Babes. Reunion concert ng girl group tuloy na sa Oktubre. At cooking in space, mga astronaut nag-mini cooking show sa International Space Station. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Muling magsasama-sama sa entablado ang Viva Hot Babes para sa isang reunion concert na Bulaklak Viva Hot Babes Reunion. Sa October 23 po yan sa New Frontier Theater sa Quezon City. Kasama sa magbabalik sina Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garci, Cherie, JC Parker, Ella V at Jennifer Lee. Aminado si Maui Taylor na na-inspire sila sa matagumpay na comeback ng Sex Bomb Girls. Pero giit niya, magkaiba naman ang kanilang show at nakasentro ito sa 23 years na friendship ng grupo. Ayon naman kay Katia, gusto nilang i-promote ang women empowerment at hikayatin ang mga girl group na magsuportahan sa halip na magkompetensya. Inaasahan naman na babalik sa pagkabata ang maraming fans ng Viva Hot Babes na susuporta sa konserto, lalo't naging bahagi rin ng Filipino pop culture ang girl group, lalong-lalo na sa mga kaway-kaway, batang 90s. Kakaibang cooking show ang ibinahagi ng mga astronaut habang nasa International Space Station. Sa video na ipinost online ni Jessica Mir at Anil Menon, ipinakita ng dalawa kung paano sila naghahanda ng pagkain habang nasa microgravity, kung saan palutang-lutang ang ilang kagamitan at food items. Nagbigay ang mini cooking show ng masayang pasilip sa pang-araw-araw na buhay ng mga astronaut habang naka-orbit sa daan-daang kilometro sa itaas ng mundo. Kinagiliwan naman ng netizens ang kakaibang experience in space na ito. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa philosopher at criminologist na si Cesar Beccaria. Ang sabi niya, ang tunay na sukatan ng kredibilidad ng isang testigo ay kung may dahilan siyang magsabi o hindi magsabi ng katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.